Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na action series na pinamagatang Avatar: The Last Airbender. Nagsisimula ang pelikula sa panahon ng paghabol sa Capital City. Ang isang mandirigma mula sa Earth Kingdom ay dapat harapin ang isang grupo ng mga firebender upang makatakas sa kaharian ng buhay. Sa puntong ito, napipilitan siyang gamitin ang kanyang mga kasanayan upang ipagtanggol ang kanyang sarili at nagpapatunay na isang mahusay na Earthbender. Nang malapit na niyang mahanap ang kanyang kapareha para makatakas, ang lalaki ay tinamaan ng bolang apoy at lumaban. Sa halip na umalis, ibinigay niya ang sikretong ninakaw niya sa kanyang kaibigan at hiniling sa kanya na dalhin ang dokumento sa hari ng Earth Kingdom dahil malapit nang sumiklab ang digmaan. Pagkatapos ay nagtayo ang mandirigma ng pader upang pigilan ang mga gwardya na sundan ang kanyang kasama at lumaban ng mag-isa laban sa isang hukbo ng mga firebender. Nang gabing iyon, siya ay dinakip at dinala sa zone. Matapos matuklasan na ang air nomads ang susunod na target ng Firelord, ang mandirigma ay sinunog ng buhay. Sa loob ng milenya, ang mga bansa ng apoy, lupa, tubig, at hangin ay namuhay ng magkakaswato salamat sa Avatar, ang tanging taong may kakayahang makabisado ang lahat ng apat na elemento at protektahan ang balanse sa pagitan ng mga kaharian. Kapag ang isang avatar ay namatay, ang kanyang espiritu ay muling isinilang sa ibang katawan kasunod ng isang walang hanggang siklo. Mula nang mamatay ang huling avatar, ang bagong pagkakatawang tao ay hindi pa nabubunyag mismo. Sinasamantala ni Soan ang sandaling ito upang simulan ang kanyang plano na dominahin ang planeta. Alam na ang susunod na avatar ay ipanganak sa mga Air Nomad. Ipinadala ng Firelord ang kanyang hukbo upang alisin ang lahat ng airbenders na umiiral. Ngunit ang isa sa kanila ay nakaligtas. Si Ang ay isang 12 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang monasteryo, at ang kanyang pagganap bilang isang airbender ay higit na nakahihigit kaysa sa ibang mga batang kaedad niya. Alam na ng lahat ng mga monghe na ang batang lalaki ay napili upang tumanggap ng espiritu ng avatar, ngunit sinabi ni Monk Guazo na siya ay napakabata pa para maglakbay sa pag-aaral na may layuning makabisado ang iba pang tatlong elemento. Gayunpaman, ang konseho ay dumating sa konklusyon na walang ibang pagpipilian dahil sa anumang sandali ang Fire Nation ay magsisimula ng isang digmaan. Nang malaman niya ito, umiiyak si Ang dahil ayaw niyang mahiwalay sa lahat ng kaibigan niya sa Air Nomads. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang amo na si Gacho, naiintindihan ng bata ang kahalagahan ng pagiging avatar at tinanggap ang kanyang misyon. Nang gabing iyon, binisita ni Ang si Apa at pareho silang sumakay. Wala sa kanilang napagtanto na ang hukbo ng apoy ay papalapit sa monasteryo na may misyon na alisin ang lahat ng kanilang nakakasalamuha sa daan. Sa panahon ng labanan, ang mga airbender ay nagkakaisa upang subukang talunin ang mga mananakop at bagamat may mga dakilang mandirigma sa kanila, ang Fire Nation ang nangunguna. Sa paggugol ng ilang linggo sa pagpaplano ng pag-atake, matapos sunugin ang mga mandirigma ng kaaway na bansa, hinabol ni Soan at ng kanyang hukbo ang mga bata na nasa ilalim ng proteksyon ni Go. Habang nakaharap ang isa sa mga pinakadakilang airbender sa isang tunggalian, sinabi ng Firelord na makakaligtas sila kung sa gabing iyon ang kapangyarihan ng kanyang hukbo ay hindi pinatindi ng kometa na papalapit sa planeta. Salamat sa hindi pangkaraniwang bagay na ito, nanalo ang Fire Nation sa labanan at inalis ang lahat ng airbenders na matatagpuan sa monasteryo. Walang kamalay-malay na ang kanyang mga kapatid ay nasa panganib, nagpasya si Ang na umuwi, habang ang karagatan na nililipad ni Apa ay lalong nagiging inas in Liro. Gayunpaman, sa pagbabalik, huli sa isang bagyo at nahulog sa karagatan. Habang lumulubog ang kanyang katawan sa dagat, nahimatay si Ang at nawalan din ng malay si Apa. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng avatar ay isinaaktibo, at upang matiyak na ang bata ay mabubuhay, isang bloke ng yelo ang nilikha sa paligid niya. Makalipas ang 100 taon sa Wolf Bay, naglalayag si Katara at saka sa isang nagyelong lawa nang makatagpo sila ng malaking blok ng yelo. Mula dito ay lumabas ang avatar. Nang makitang walang malay si Ang, nagpasya si Katara na dalhin siya sa nayon, at nang pag-aralan ang mga tatuo sa katawan ng bata, sinabi ng kanyang lola na siya ay isang airbender. Sa sandaling nagising ang avatar, si Zuko, ang prinsipe ng Fire Nation, ay nasa malapit at nakita ang malaking sinag ng liwanag na pinakawalan. Kaagad, napagtanto ng bata na nagising na ang avatar at nagpa siyang sundan siya.
Ang kanyang layunin ay mabawi ang tiwala ng kanyang ama dahil doon lamang siya makakauwi at pumalit sa kanyang lugar bilang tagapagmana. Nang magising siya, napagtanto ni Ang nawala siya sa bahay at nagsimulang lumipad sa paligid para hanapin si Apa. Pagkatapos pumutok, nakuha ng bata ang atensyon ng Flying Bison na mabilis na lumipad upang salubungin siya. Matapos sabihin ang kwento kung paano siya napunta sa loob ng ice rock na yon, nalaman ni Ang na ang air nomads ay nawasak at labis na nalungkot. Sa pagtatangkang aliwin siya, ibinunyag ni Katara na ang kanyang ina ay inalis din ng mga firebender at 3 taon na ang nakalilipas, umalis ang kanyang ama sa nayon kasama ang iba pang mga mandirigma upang tugisin sila. Ang Katara ay isa sa mga huling waterbender ng Southern Tribe dahil ang lahat ng iba ay inalis ng Fire Nation. Sa kabila ng sobrang talino, wala siyang gaanong kalayaan na sanayin ang kanyang mga kasanayan dahil kung siya ay matuklasan, siya ay nanganganib na maalis. Noong araw na yon, habang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan kay Ang, nakita ni Katara ang isang barko na papalapit at sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ay pag-aari ng kaaway na bansa. Agad siyang bumalik sa nayon at ipinaalam kay Sokka ang tungkol sa pagsalakay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kanna na naroon ang Fire Army, hinahanap si Ang, na, pati na rin ang pagiging The Last Airbender, ay ang avatar din ng matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ng bata. Nagpasya si Katara na itago siya, at hinamon ni Sokka si Zuko sa isang tunggalian. Dahil wala siyang kakayahang kontrolin ang tubig, ang bata ay madaling talunin, at malapit nang maalis nang lumitaw si Ang at nakialam sa labanan. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, pinalihis ng bata ang mga pag-atake ng kanyang mga kaaway. Sa sandaling yon, ang Water Tribe ay pumasok sa labanan. Nang mapagtanto niyang sisirain ni Zuko ang buong nayon, pumayag si Ang na bihagin upang maiwasang maalis ang kanyang mga bagong kaibigan. Gayunpaman, pagkatapos na madala ang bata, nagpasya sina Sokka at Katara na pumunta at iligtas siya at sumakay kasama si Appa upang marating ang barko. Samantala, nakatakas si Ang mula sa selda at tumakbo kasama ang kanyang mga tauhan na tinamaan lamang ng bolang apoy at natumba. Nang malapit na siyang mahulog sa karagatan, ang binata ay iniligtas ni Sokka, nakatakas kasama ang dalawang magkapatid. Dahil alam niyang hindi na siya makakabalik sa nayon, nagpasya ang 3 na bisitahin ang lumang tahanan ni Ang sa unang pagkakataon. Nagkaroon ng pagkakataon ang bata na makita kung ano ang hitsura ng monasteryo pagkatapos ng pag-atake ng Fire Nation. Sa sandaling yon, nahanap niya ang mga labi ni Gatso at dinaig ng emosyon. Biglang nagsimulang kumikinang ang kanyang mga tato at nagsimulang magkaroon ng bagyo sa paligid niya na naglagay sa buhay ni Katara at Sokka sa panganib. Makalipas ang ilang minuto, nagawa ni Ang na huminahon at nabawi ang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Determinado na ibalik ang balanse sa mundo, nagpasya siyang tapusin ang kanyang misyon at matutong kontrolin ang bawat isa sa iba pang 3 elemento. Habang naglalakad sa monasteryo, nakilala ni Ang isang lumilipad na lemur at nagpasya ang hayop na samahan sila sa kanilang paglalakbay sa Koshi Island. Pagdating nila doon, nagulat ang grupo sa Koshi Warriors. Nahuli sina Katara at Sokka. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumikinang ang mga mata ng statue of the old avatar at natuklasan ng mga lokal na si Ang bagong avatar. Sa utos ng kanyang ina, dinala ni Suki ang mga bisita sa kanyang kwarto at sinabi sa kanila na maaari lamang silang manatili sa isla sa loob ng 48 oras. Kinaumagahan, nagising si Katara ng maaga upang simulan ang pagsasanay. Bago siya umalis, natanggap niya ang balumbon na naglalaman ng mga turo ng mga waterbender mula sa kanyang lola. Pagkatapos ng pagsasanay, tinulungan niya si Ang na makahanap ng impormasyon tungkol sa Avatar Koshi, habang sinasanay ni Sokka ang ilang mga diskarte sa pakikipaglaban kay Suki. Nang matuklasan niya na ang Avatar Spirit ay naninirahan sa loob niya, nagsimulang magsanay si Ang ng pagmumuni-muni upang subukang makipag-usap kay Master Koshi. Sa wakas, nagawa niyang kumonekta sa kanya. Habang inaalam ng bata kung ano ang kailangan niyang gawin upang maibalik ang balanse sa pagitan ng 4 na kaharian, isang hukbo ng Fire Nation ang dumating sa lupa at sumalakay sa The Village. Ang mga sundalo ay sinalubong ni Yukari, ang pinuno ng tribo na nagsasabing wala siyang nakitang mga tagalabas sa kanyang isla. Bukod sa army ni Commander Xiao, inutusan ng lalaki ang kanyang mga tauhan na maghanap. Sa puntong iyon, nagpasya ang Koshi Warriors na kumilos.
Di nagtagal, dumating din si Prinsipe Zuko sa isla kasama ang kanyang tiyuhin at kailangang harapin siya ni Katara. Gayunpaman, habang siya ay nag-aaral pa, ang batang babae ay natalo at malapit nang maalis nang lumitaw si Kyoshi. Dahil malapit sa kanyang templo, nagawa ng sinaunang avatar na ipakita ang kanyang sarili sa katawan ni Aang at hinabol si Jiao. Salamat sa kanyang buong kontrol sa apat na elemento, nagawa niyang talunin ang army ng mag-isa, at ang commander ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Sa pagtatapos ng labanan, nabawi ni Aang ang kanyang tunay na anyo at iginagalang ng mga naninirahan sa isla na ngayon ay may isa pang dahilan upang umasa. Bago umalis, hinalikan siya ni Sokka ng paalam at ibinigay sa kanya ni Suki ang kanyang fan bilang regalo. Nang hapong iyon, naglakbay ang tatlong magkakaibigan sa tribo ng tubig sa Hilaga dahil binalaan si Aang na may isang kakilakilabot na mangyayari doon. Matapos ang kanyang pagkatalo sa Koshi Island, sumulat si Commander Xiao sa Fire Lord at ipinaalam sa kanya ang pagbabalik ng Avatar. Nang gabing iyon, sinalakay ang Ozai's Castle, ngunit nahuli ang mga nanghihimasok salamat kay Aula, ang nakababatang kapatid na babae ni Zuko. Bilang isang walang awa na pinuno, hindi kailanman iniligtas ng Fire Lord ang kanyang mga kaaway at sinunog ang kanilang mga katawan ng walang awa. Pagdating sa Omashu, nakilala ng tatlong magkakaibigan ang isang mangangalakal na tinatawag na Jet at humingi ng tulong sa pagpasok sa kuta. Dahil hindi karaniwang pinapayagan ng mga sundalo ang mga tagalabas na dumaan, ilang minuto pagkatapos tumawid sa mga tarangkahan, nasaksihan ni Aang ang isang pagsabog at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mawala ang usok. Sa puntong ito, natuklasan ni Teo na siya ay isang airbender, at inanyayahan ng ama ng bata si Kara, at ang iba pa na sumilong sa kanyang bahay. Sa isang pakikipag-usap kay Sai, natuklasan ng trio na isa lamang ito sa hindi mabilang na pag-atake na ginawa ng mga firebender, na may mga espiya na nakakalat sa buong lungsod. Nasaksihan ang malaking trahedya na dulot ng digmaan, nagpasya si Aang na ipagpaliban ang kanyang misyon sa Hilaga, manatili sa Omashu upang tulungan ang mga taong iyon. Gayunpaman, noong hapong iyon, nakita ni Katara si Sai na nakikipag-usap sa isang espiya mula sa Fire Nation at natuklasan na siya ay isang taksil. Sa puntong ito, muli niyang nakilala si Jet at nagpasya silang dalawa na sundan ang bender sa kagubatan. Ang hindi nila namalayan ay naakit sila sa isang ambush at kailangang harapin ang kanilang mga kaaway ng mag-isa. Napagtatanto na siya ay dehado, nagpasya si Jet na tawagan ang kanyang mga kaibigan upang tulungan siya sa labanang ito. Pagkatapos ay sumama sa kanya ang isang grupo ng mga batang ulila at nagawang talunin ang mga firebender. Pagkatapos ay sinamahan ni Kara ang grupo sa isang nayon na nakatago sa gitna ng kagubatan at natuklasan na dito sila nakatira. Ang lahat ng mga ulila na iyon ay nawalan ng kanilang mga pamilya sa Fire Nation at nagpasya na magkaisa sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Samantala, sinisiyasat ni Tao at ang mga responsable sa pag-atake at natuklasan na ang pagsabog ay hindi sanhi ng mga firebender kundi ni Jet. Nang matanggap niya ang balitang ito, sinubukan ni Kara na ipagtanggol ang bata at naghanap ng patunay na si Sai ang taksil. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, inilalagay na ni Jet at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang plano na alisin si Sai sa pagsasanay at ipagpalit ang kanyang maleta sa isang kahon na puno ng paputok na halaya. Habang sinusubukang kumbinsihin si Jet na ito ay isang kakilakilabot na plano dahil ang mga inosenteng tao ay mamamatay, napagtanto ni Kara na tama si Aang at humingi ng tulong sa kanyang koponan upang mahanap si Sai. Biglang nagpakita sina Prinsipe Zuko at Iroh upang hulihin si Aang, at inutusan ng bata ang dalawang magkapatid na pumunta sa palasyo habang sinisimulan niya ang isang tunggalian laban kay Zuko. Pagdating niya doon, nakita ni Kara ang isa sa mga ulilang bata sa isang puno na handang barilin ang case, kaya nagpadala siya ng isang jet ng tubig upang patayin ang apoy ng araw. Sa pakikipaglaban kay Aang, nakuha ni Zuko ang atensyon ng mga gwardiya, at kailangang tumakas dahil lahat ng tao sa lungsod ay napopuot sa mga firebender. Sa pagtatangkang iligtas ang kanyang pamangkin, ginamit ni Iroh ang kanyang kapangyarihan para makuha ang atensyon ng mga sundalo at utos. Zuko, upang tumakas sa panahon ng kalituhan. Nahuli rin si Aang, pinaghihinalaang naging sanhi ng panununog. Habang nasa bilangguan, muling nakilala ng bata si General Iroh at natuklasan na, hindi tulad ng kanyang kapatid, ang firebender ay hindi pabor sa digmaan.
Nang siya ay dinala upang salubungin ang hari, nagulat siyang nang matuklasan na ito si Bumi, ang kanyang kaibigan noong bata pa. Sa sandaling iyon, ninakaw ni Zuko ang kasuotan ng isa sa mga sundalo upang makalusot at mailigtas ang kanyang tiyuhin na ibinababa sa balon. Matapos matuklasan na ang kanilang kaibigan ay nakulong sa kastilyo, ginamit nina Kara at Sokka ang mga lagusan sa ilalim ng lupa upang makapasok at iligtas siya. Habang sinusubukang hanapin ang kanilang daan sa labirin, ang magkapatid ay nakatagpo ng isang napakalaking nunal na nagbabantay sa mga lagusan at kailangang tumakas. Kaya wala silang pagpipilian, kundi tanggapin ang kanilang mga eliminasyon. Nang magkahawak kamay sina Katara at Sokka, umatake ang nunal, at napagtanto ng dalaga na bulag ang hayop. Ang lahat ng mga nilalang ng kanyang mga species ay sumusubaybay at tumutugon sa mga damdamin, lalo na ang pag-ibig, kaya nagawa ni Sokka na kumbinsihin ang nunal na tulungan silang makapasok sa kastilyo. Nang makilala niya ang mga sundalong naghahatid sa kanyang tiyuhin, nagpasya si Zuko na salakayin sila, at kahit na lumaban ng mag-isa, ay nagawang talunin ang mga Earthbender. Pagkatapos ay pinalaya niya si Iroh, at silang dalawa ay nagsanib puwersa upang talunin ang natitirang mga sundalo. Pagkatapos ng labanan, nasugatan ang general, at tinulungan ni Zuko ang kanyang tiyuhin na makalabas ng lungsod. Pagkatapos ng hapunan, hinamon ni Bumi ang kanyang matandang kaibigan sa isang tunggalian, at walang pagpipilian siyang kundi tanggapin ang hamon. Ang katotohanan ay galit na galit ang hari sa Avatar dahil sa pag-abandona sa kanya sa loob ng maraming taon. Pinanagutan niya siyang sa digmaan dahil kung ang bata ay hindi na-freeze sa karagatan, hindi mabilang na buhay ang maaaring nailigtas. Sa sandaling iyon, ibinagsak ni Bui ang dalawang malalaking bato, at kailangang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang hawakan ang mga ito. Kung hindi, ang isa sa kanila ay aalisin. Pagkatapos ay inutusan ng hari ang bata na pumili dahil ang pagiging avatar ay nangangahulugan ng paggawa ng mahihirap na desisyon. Ngunit tumanggi siyang nahayaang mapahamak si Bui. Sa sandaling iyon, nagpakita ang magkapatid, at sa tulong ni Katara, nakuha ni Sokka ang hari, kaya nagawang iligtas ni ang kanyang sarili. Sa isang maikling pag-uusap, nagkaroon ng pagkakataon ang bata na makipagkasundo sa kanyang matandang kaibigan at natuklasan na si Sai ay hindi isang taksil ngunit isang dobleng ahente na nagkukubli upang alisan ng takip ang mga lihim ng bansang apoy. Pagkaalis ng palasyo, nakahanap siyang at ang kanyang mga kaibigan ng isang nayon sa gitna ng kagubatan at natuklasan na ang mga taong ito ay inatake din ng Fire Nation. Ang mga nakapaligid na puno ay sinunog upang bigyang daan ang bundok, at marami sa mga taga-nayon ang nawala nang sila ay lumabas upang maghanap ng pagkain. Pagkatapos ay isiniwalat ni ang na alam niya ang kinaroroonan ng mga taong ito, at sinabing susundan niya sila. Habang naglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan sa kagubatan, ipinahayag ng bata na naramdaman niya ang pagkakaroon ng isang hadlang na humahantong sa mundo ng mga espiritu kung saan naniniwala siyang nakulong ang mga taga-nayon. Makalipas ang ilang minuto, nakahanap ang tatlo ng altar na itinayo bilang parangal sa espiritu ng kagubatan, at umupo siyang sa isang bato upang magnilay. Gayunpaman, sa halip na maabot ang mundo ng mga espiritu ng mag-isa, hindi sinasadyang dinala ng batang lalaki ang kanyang mga kaibigan, at nakatagpo ng koponan ang diwa ng kaalaman, nakahawig ng isang higanteng kuwago. Ang espiritong ito ay gumagabay sa isang upang mahanap ang matalinong tao na nakatira sa isang stone house, at hinihiling sa kanya na maging maingat dahil may mga nilalang doon na maaaring magdulot ng panganib sa kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang minuto, nadatnan ng tatlo ang espiritu ng kagubatan, at napagtanto ni ang na siya ay nasugatan sa panahon ng pag-atake. Ang mga kabataan ay naghiwalay, at ang bawat isa sa kanila ay kailangang muling buhayin ang kanilang pinakamasakit na alaala, habang sina Kara at Sokka ay nakakaranas ng pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay. Dumating siyang sa stone house at nakilala ang espiritu ni Gatcho. Sa sandaling iyon, ipinahayag ng monghe na mayroong isang halimaw na nagtatago sa hamog. Ang nilalang ay tinatawag na Ko, at dinala nito ang lahat ng mga taga-nayon sa pugad nito, gayon din sina Katara at Sokka. Sinabi sa kanya ni Gatcho na ang isang sinaunang pagkakatawang tao ng Avatar ay minsang nagawang talunin si Ko, at upang ma-access ito, ang ay kailangang makalusot sa Fire Nation dahil doon ang Rokus Temple. Kaya iniwan ng bata ang kanyang mga kaibigan sa pangangalaga ni Appa
at Momo at kinuha ang kanyang mga tauhan upang lumipad sa kanyang susunod na destinasyon sa pagtatangkang pabilisin ang kanilang paghahanap para sa Avatar. Nagpasya si Zuko at Iroh na kumuha ng isang mersenaryo upang subaybayan siya dahil si June ay may isang nilalang na may kakayahang suminghot ng anuman. Pagdating niya sa kastilyo ng Fire Lord, tinulungan si Aang ng isang guwardiya na makarating sa Le at nakipag-ugnayan ang bata sa kanyang ninuno. Sa paggawa nito, natuklasan niya na si Roku ay nagnakaw ng isang totem na kumakatawan sa ina ni Ko at nagpasya na subukang makipagkalakalan upang maibalik ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, bago siya makaalis sa palasyo, nagulat si Aang sa pagdating ni June at ng kanyang halimaw na nagawang maparalisa ito gamit ang laway nito. Nang maglaon, nagising siya sa isang kuweba at nagpakita si Zuko at Iroh upang dalhin siya pabalik sa palasyo. Gayunpaman, sa paglalakbay ay napaliligiran ng hukbo ni Zhao na napromote bilang admiral. Kailangang ihatid ni Zuko ang Avatar sa kanya. Matapos makuha ang kanilang target, si Xiao at ang kanyang mga tauhan ay nagkaroon ng isang gabi ng pagdiriwang at hindi man lang napagtanto na ang fortress ay sinalakay lamang ng isang nakamaskara na kaaway. Matapos talunin ang mga sundalong nag-aapoy, naabot ng mersenaryo ang piitan at pinalaya si Aang pagkatapos ay pareho silang tumakas sa rooftop, ngunit nauwi sa nakita. Kailangang ipakita ng bata ang kanyang kapangyarihan upang itakwil ang kanyang mga kalaban habang ginagamit ng mersenaryo ang kanyang mga espada upang maalis ang lahat ng mga firebender na lumalapit. Nang mapagtanto niyang napapalibutan siya, inilagay niya si Aang bilang isang kalasag dahil alam niyang kailangan ni Zhao ng buhay ang bata. Pagkatapos ay kapag ang lalaking nakamaskara ay nagbanta na aalisin siya. Inutusan ng admiral ang kanyang mga nasasakupan na buksan ang mga tarangkahan. Kapag pareho silang ilang metro ang layo, inutusan ni Xiao ang isa sa mga mamamana na alisin ang mersenaryo. Sa puntong iyon, natuklasan ni Ai na si Zuko ang nagpalaya sa kanya. Kahit na alam niyang mas madaling makatakas ng mag-isa, nagpasya ang bata na isama ang prinsip upang maiwasan itong maging isang bilanggo. Nang gabing iyon, habang pareho silang nagtatago sa isang kuweba, natuklasan ni Aang na ang paso sa mukha ni Zuko ay sanhi ng kanyang sariling ama bilang parusa sa prinsipe na sumasalungat sa kanyang masasamang plano. Matapos isakay si Zuko sa isang bangka, nagpaalam sa kanya si Aang at sinabing kung nagkita sila 100 taon na ang nakakaraan, maaari silang maging matalik na magkaibigan. Ang prinsipe pagkatapos ay nagkaroon ng pagkakataon na magsagwan pabalik sa kanyang barko, at si Iroh ay labis na gumaan upang makita siya. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Aang sa kagubatan at kumonekta sa mundo ng mga espiritu upang subukang makipag-ayos kay Ko kapalit ng totem ng kanyang ina. Pinalaya ng isinumpang espiritu ang kanyang mga bilanggo at pati na rin ang pagbawi sa kanyang mga kaibigan, iniligtas din ni Aang ang mga taga-nayon na nawala. Sa umaga, si Zuko ay dali-daling ginising ni Teniente G at natuklasan na mayroong isang search warrant para sa kanya. Kahit papaano, natuklasan ni Xiao na ang prinsipe ang nagpalaya sa Avatar at nagawang kumbinsihin ang Fire Lord na tumalikod sa kanyang sariling anak upang maiwasang mahuli at malitis. Kailangang tumakas ni Zuko, ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan na ito ay isang bitag lamang na itinakda ni Jiao upang maalis siya. Ang bangka ng bata ay puno ng paputok na halaya, at sa pagtakas, ang isa sa mga mamamana ng admiral ay nagpaputok ng palaso upang pasabugin ang barko. Kinabukasan, sa wakas ay narating ni Aang at ng kanyang mga kaibigan si Agna at nakilala ang pinuno ng tribo. Masaya na salubungin ang Avatar sa kanyang lupain, ipinakilala siya ni Arnok kina Master Paku at Prinsesa Yu, ang espiritual na pinuno ng tribo. Gayunpaman, bago simulan ang kanyang pagsasanay, nagpasya si Aang na pumunta sa templo upang kumonekta kay Avatar Karuk at humingi ng tulong sa kanyang pagkatalo sa Fire Army na malapit ng sumalakay. Gayunpaman, hindi tulad ng Avatar Koshi, tumanggi si Karuk na makilahok sa labanang ito at sinabi na kailangang matutong ipagtanggol ni Aang ang kanyang sarili. Mula nang dumating sa lungsod na yon, naging apprentice si Katara sa Master Ugod at natutunan kung paano gumamit ng tubig upang pagalingin ang anumang uri ng pinsala. Gayunpaman, nang matuklasan niya na ang mga kababaihan ng tribo ay ipinagbabawal na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan para sa labanan, ang kabataang babae ay nagrebelde at nagpasya na harapin si Master Paku. Gayunpaman, sinabi ng matanda na kailangang sundin ni Kara ang mga tradisyon ng mga tao at hindi na makakasali sa labanan.
Sa pagtatangkang patunayan na siya ay karapat-dapat sa laban, nagpa siya ang batang babae na hamunin si Paco sa isang tunggalian at napatunayang napakatalino sa kabila ng hindi pa nagkaroon ng master na magtuturo sa kanya. Gayunpaman, kahit na sa kanyang mahusay na kasanayan, hindi nagawang talunin ni Kara ang matanda at kailangang aminin ang pagkatalo. Ngunit nagawa niyang makuha ang paggalang ni Paco at ng iba pang mga batang waterbender. Nang makitang papalapit na ang Fire Nation, sumakay ang tatlong magkakaibigan kasama si Opa at lumipad sa barko upang subukang talunin sila. Ang kawalan ng numero ay hindi pumipigil sa kanila na sirain ang malaking bahagi ng barko, na sapat na upang pabagalin ang paglalayag ng kaaway. Gayunpaman, nang tumawid sila sa mga ulap, natuklasan ng mga batang mandirigma na mayroong isang malaking armada patungo sa lungsod ng Agna, na nangangahulugan na ang labanan ay halos nawala. Sa isa sa mga barkong iyon ay si Zuko, na nakaligtas sa pagsabog at ngayon ay determinado nang makuha ang avatar upang makauwi siya. Alam na ang lungsod ay nasa malaking panganib, hindi lamang nagpasya si Katara na lumaban, ngunit hiniling sa iba pang mga waterbender na sumama sa kanya. At walang pagpipilian si Master Paco, kundi tanggapin ang partisipasyon ng mga mandirigma sa labanan. Sa gabing iyon ng kabilugan ng buwan na kilala bilang Ice Moon, pinaplano ni Admiral Xiao na alisin ang mga espiritu ng buwan sa karagatan, na nagkakaroon lamang ng pisikal na anyo minsan sa isang taon. Sa sandaling iyon, ang espiritu ni Karo ay nagpakita kay Ang, at ang bata ay ipinaalam sa intensyon ng Admiral. Agad niyang binalaan si Katara tungkol sa kanyang natuklasan, at pareho silang umalis upang hanapin si Sokka. At biglang lumitaw si Zuko, at inutusan ni Katara ang kanyang kaibigan na magpatuloy habang hawak niya ang prinsip. Di nagtagal, nahanap ni Ang kanyang mga kaibigan, at ipinaalam sa kanila ang masamang plano ni Jiao. Sa ngayon, nahanap na ng lalaki ang dalawang carp na tumanggap ng mga espiritu at nakahuli ng isda na kumakatawan sa diwa ng buwan. Kaagad, naging pula ang buwan, at sinubukan ni Ang na makipag-ayos sa Admiral para mailabas niya ang carp. Sa tulong ni Iro, pinalaya ng bata ang isda mula sa mga kamay ni Jiao. Ngunit bago maibalik ng avatar ang carp sa lawa, ginagamit ng Admiral ang kanyang kutsilyo upang maalis ito. Sa sandaling iyon, ang Water Tribe ay humina, at ang mga bender ay nawalan ng kanilang kapangyarihan at madaling natalo ng hukbo ng kaaway. Kapag sinalakay ng mga firebender ang lungsod, ang hari at ang kanyang mga amo ay dapat umatras, habang ang hukbo ay nakikipaglaban sa isang kamay sa kamay na labanan sa mga sundalo ng kaaway. Sa pagtatangkang iligtas ang mundong iyon, sumanib si Ang sa diwa ng karagatan at ginamit ang sarili niyang katawan bilang daluyan para ipatawag ito. Galit na galit sa pinsalang ginawa sa Moon Spirit, itinuro ng halimaw ang lahat ng kanyang galit sa pagsira sa kanyang mga kalaban. Samantala, nakita ni Zuko si Xiao na sinusubukang tumakas at hinamon siya sa isang tunggalian. Matapos talunin ang taksil, nagpasya ang prinsipe na hayaan siyang mabuhay, ngunit malapit nang hampasin sa likod ng lumitaw si Iro at inalis ang Admiral. Pagdating niya sa dagat, sinisira ng halimaw ang lahat ng barko ng tropa ng kaaway. Nang matapos ang labanan, hindi na mabawi ni Ang kontrol sa kanyang katawan. Sa halip, nananatili siyang konektado sa diwa ng karagatan, na nakatakdang gumala magpakailanman sa paghahanap sa kanyang nawawalang kapareha. Determinado na pakalmahin ang mapaghiganti na espiritong ito at ibalik ang balanse sa pagitan ng araw at gabi, ang Yue, na tumanggap ng puwersa ng buhay ng Moon Spirit bilang isang bata, ay nagpasya na isakripisyo ang sarili upang buhayin ang carp. Sa sandaling iyon, ang buwan ay bumalik sa langit, at nang makita ito, ang espiritu ng karagatan ay huminahon. Sa tulong ni Katara, nagkamalay si Ang at naging avatar muli. Sa pagtatapos ng digmaan, tinitipon ng mga tao ang mga katawan ng mga mandirigma na nagsakripisyo ng kanilang sarili sa labanan. Nadurog ang puso ni Ang nang makita ang lahat ng pagkasira na naidulot. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga kaibigan ay palaging nandyan upang suportahan siya at garantiya na tutulungan nila siyang matupad ang kanyang misyon na ibalik ang kapayapaan sa mundo. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.